Hello, welcome back again sa atin na Bread of Life, mga kapatid. Ibabahagi natin sa iyo yung mga karanasan at mga kasaysayan ko bilang post-stroke na 2022 ako na stroke. So kung paano ko nalalagpasan at kung paano ko na recover ang sarili ko, no, na sabay ang tinatawag nga panampalataya sa mahal na Diyos at tuluyan akong ito lumalaban at unti-unti lalong gumagaling mga kapatid. Ang ginagawa ko araw-araw ay nag-i-exercise ako sa bawat araw, isang oras na paglalakad kasi at saka nagsasayaw. Example, itong pagising ko sa umaga mga 5 or 6, maglalakad ka ng isang oras. Minsan pag hindi ako makalakad, nagsasayaw na lang ako kasi para ho yan na yung mga ugat natin na post-stroke o nakaranas tayo ng tinatawag na stroke, yung mga ugat natin hindi nadali. So yun ho yung nagiging paraan ko, no? Dahil alam niyo ba mga kapatid, ang isang oras na paglalakad o pagsayaw, galaw sa binti at mga kamay, yan ang mga pinakamagandang gamot sa post-stroke, mga kapatid, ha? Mas magaling pa yan sa mga vitamins na iniinom natin. Sa totoo lang mga kapatid, yan ho ang aking pinaka na realize sa sarili ko, no? Ang isang oras na paglakad, ito ay number 1 na inirekomenda rin, no? Or ina-advise ng mga neurology, ng mga doktor, no? Lalo na sa akin na stroke survivor, ka-experyensyado ko gid, kag naranasan ko gid na ang isang oras na paglalakad napakaganda, no? So mga kapatid, lagi natin tatandaan yan. Ang benefits kasi ng paglalakad, pangpababa ito ng BP, pampalakas ng puso, at pampaganda ng sirkulasyon sa utak. Tama yan. Pagtanggal ng mga pamimigat sa katawan kasi as post-stroke, talaga totoo mga kapatid, mabibigat to yung mga katawan natin, lalo pa pag hindi ako makagalaw-galaw in that hour, in that day, napakabigat to. So kailangan talaga maggalaw or maglakad, no? Iba't ibang galaw sa binti at kamay ang ginagawa ko. Yun ay parang nagtitherapy na rin ako kasi alam nyo ba, napakamahalo ng therapy, 600 plus, no? Kaya ang ginagawa ko sa paggising ko sa umaga, bago ako magtayo sa higahan ko, nag-stretching muna ako. Sinistretch ko yung mga kaugatan ko, mga paa ko, mga lahat. Paikot-ikot ako, ginagalaw ko bago ako tumayo para na magalaw yung mga nerve natin at mag-circulate na maayos yung dugo natin. So parang tinatawag natin, ni-therapy mo na yung sarili mo kasi ikaw mismo gumagalaw, no? Parang ikaw mismo nire-rehab mo yung sarili mo para gumalaw yung nerves mo, yung muscles mo, hindi yung maninigas. Kasi as post-stroke, talaga ho mga kapatid, naninigas ho yan. At pag maninigas ho yan, namimigat na. Kaya ang ginagawa ko, ang paglalakad sa isang oras sa umaga-umaga, gagawin mo ho yan, o kaya nagsasayaw, o kaya kahit anong stretching ho, magagalawin natin yung ating mga sarili, no? So kasi sa pagsasayaw mo, nayuyugyug yung mga mga nerves mo, yung mga muscles mo na yun na tumitigas, gumagalaw. So gagaan ho. Isa ho yun sa na-observe ko sa sarili ko as a post-stroke, no? Na pag hindi ako maka-exercise, hindi ako makagalaw, namimigat ho ako. Kung iasa ko naman ho sa vitamins, is mas mukhang iba ho lalo ho na sumasama yung yung tinatawag na nararamdaman ko, no? So, ang tinatawag na pag-observe mo sa sarili mo upang kung anong mabuti, nasa sayo rin ho yun. Yun na nga, ang sayaw, isa ho yun sa tinatawag nga nag-coordination at masaya ka pa. Yes, mga kapatid, masaya ka pa. Kasi nagsasayaw ka, masaya ka pa, yung utak mo nagre-refresh, no? Dahan-dahan lang kasi alam mo naman yung limit mo kasi post-stroke ka, no? Lalo pa kung bago ka pa lang nag-recover sa pagka-stroke mo, dahan-dahan lang. Kahit nung na-stroke ako mga kapatid, nung ako'y lying bed, pag magtayo ako, kumikimbot-kimbot talaga ako, sumasayaw talaga ako, nagiging kaugalian ko yun. Kaya ako mismo inoobserbaran ko yung sarili ko. Kasi pag mayugyog mo yung buong mong katawan, nagigising yung nerve mo eh. Kasi pag hindi mo yun igalawin,
Yung mabibigat mga kapatid, yung naninigas, totoo yun. Kaya lagi ako nagabanyos dati kasi yung naninigas, pero once na maka-exercise ako, nagaluwag, parang hindi siya tumitigas, lalo pa yung sa mga paa ko, sa mga kamay ko. Kaya nga, mga kapatid na nagnormal yung BP ko dahil hindi ko ho spoil din sarili ko sa gamot kay pakiramdam ko umiiba, no? Kaya ang katawan ko sa exercise, isa ho yun sa tumutulong ho sa akin. Hindi biro ho, magastos pa ho yung gamot, sa totoo lang, no? Kaya nga lagi ang pag-exercise, ang paglalakad sa isang oras sa isang araw, pinakamaganda ho nung gagawin natin post stroke na tinatawag, no? At saka ang exercise ay magpapagaling sa atin, hindi yun hindi magtaas ang dosage ng mga ugat natin diyan, kundi nami-maintain kasi nakokontrol natin. Hindi yan kagaya sa mga vitamins na pag ininom natin may mga dosage na sobra, kagaya ko parang na-over na ako sa vitamin B. But pupunta ako sa doktor ko by next week, kag isasabihin ko sa kanya yung ginawa ko sa pag-inom ko ng gamot, no? So, lagi niyong tatandaan ng isang oras na paglalakad araw-araw, i-priority natin yan bilang post-stroke, no? Para magalaw natin yung mga sarili natin, umulan man dyan, o ano man ang sitwasyon ng panahon, kailangan natin yan gagawin. Kahit na sa bahay natin, kung hindi tayo makapaglakad-lakad kasi umuulan, di magsayaw tayo, no? Kailangan natin yan. Igalaw ang mga binti, kamay sa loob ng bahay, no? Pag umuulan, no? So, ang mga nangyayari sa akin ay alam ko na sa tulong din ng pag-observe ko sa sarili ko at pagpababa ko ng vitamin B ko, no? So sa ngayon nag-take ako ng Parex, no, mababa na dosage. So mag-report ako in this maybe in this week sa doktor ko na yun na iniwanan ko yung mataas na dosage ng vitamin B ko para kung ano sasabihin niya sa akin, at ibalita ko rin sa kanya yung tungkol sa pagbaba ng BP ko at pagtaas ng BP ko tuwing mag-take ako ng matataas na dosage na vitamin B, no? So magpa-check up ako. Babalitaan ko kayo, ba't ngayon ho talaga ho napakaganda ho ng blood pressure ko kasi nga ho ay nagbawas ako sa vitamin B ko, no? So malalaman natin yan pagpunta ko sa doktor. Balitaan ko kayo kung anong sasabihin, pero hindi pa alam ng doktor kung nagbawas ako ng vitamin B ko, no? So pag ang music kasi sa mga tugtog sa sarili natin, isa yun ka makaparelax sa utak natin. Araw-araw po may music, kunikimbot-kimbot tayo, makaganda ho yun, no? Kasi pampasaya ho sa utak, pampabilis ng recovery ho yun, yung mga tugtog, yung mga ganun. Tapos mag-inom tayo ng tubig habang naglalakad tayo. Karamihan kasi sa atin pag naglalakad, lalakad lang ng lakad. Kailangan mag-inom ho tayo ng tubig. Siguro mga 15 minutes. Yan ang ginagawa ko tuwing maglakad ako, maya may kasi stroke ako, no, mahirap magbitbit ng tubig ko, kaya hindi ako naglalakad ng sobra layo, kundi pabalik-balik, iniiwanan ko yung tubig ko dyan kasi hindi ko pa masyado ginabitbit ng todo. Tapos sa lakad-lakad, pagkatingin ko ng mga 15 minutes, babalik ako niyan kag inumin ko. Kailangan natin mag-inom ng tubig para hindi tayo ma-dehydrates, no? So, ganun na mga kapatid, wait lang. Pagkatapos, pag yung bago ka pala nagre-recover, wag mong pilitin, no? Kailangan magpahinga ka, umupo ka dyan. Pero dahan-dahan lang. Naalala ko nga dati, no, nung bagong-bago ako nakarecover sa stroke na nakatayo ako, nagabaston na ako papunta doon sa plaza, no, nasa Quezon City pa ako, no, sa Batasan. Tapos pagdating ko ho doon, may mga bata ho sa siso. Nandyan ho yan sa aking mga video, mga previews ko mga video. Pagdating ko doon sa siso na yan, may mga bata doon. Sasabihin ko yan na magsakay din ako. Tutulungan ako ng mga bata kasi hindi pa ako makalakad. Tapos magsiso ho kami yan dahan-dahan hanggang sa unti-unti na ang inhale and exhale ko na unti-unti na tumatagal. So, yun ho, mga paraan ho yan ng aking pag-therapy dati sa sarili ko. Kasi pag umasa ako sa therapy na mahal ho, tag 600 plus, so saan man tayo kukuha niyan. Kaya ang ginagawa ko, ina-observe ko ang sarili ko. Isa ho yun sa naging way ko dati para gumaling yung
what we call this, yung sa plaza, yung mga bata doon na nagasiso, nakikisama ako doon sa kanila, mga kapatid. Kaya doon, nagasiso kami. Kung anong ginagawa ng mga bata, umaga-umaga ho yan. Kaya favorite ng kabataan na antayin ako kasi pag magsiso nito ako sa kabila, tinutulungan nila ako, no? Kasi nagtataka sila, may lula na nagsisiso, no? Pero alam nila na stroke ako at may sakit ako. Kaya naging buhay ko yan, nakasama ko yung mga bata, no? At saka, kailangan huwag pilitin magpahinga. Ay, naranasan ko yan na parang hindi ko makahinga kasi sobrang pagod. Kaya pinagalitan din ako nung doktor ko nung sinabihan ako, kailangan 5 minutes lang. 5 minutes lang daw ako mag-exercise, no? Ganun ho. Pero ikaw ang nag-control sa sarili mo. Pag sobrang pagod na, magpahinga ka. Basta importante ang araw-araw na pagsayaw mo, sa iba't ibang klase ng mga music, makaka-relax yan sa isipan natin, ano? So, mga kapatid, lagi nating lagi natin na tatandaan na hindi lahat na sa sarili natin ay tama ang pag-inom natin ng gamot, no? So, this weekend, sinasabi ko na by next week, magpunta ako sa doktor ko kag ipaalam sa kanya ang tungkol sa iwan ko ng aking vitamin B na mataas ang dosage at sarili akong pumalit ng maliit na dosage at nag-alternate pa ako, no? As post-stroke, no? Nakaupo, nakahiga, karamihan sa ating kasing na stroke, ganun ang ginagawa Nandyan lang. Nakaupo, kumakain, bibigyan ng pagkain, hindi gumagalaw pa. Mga kapatid, sikapin mo ho nga makalakad-lakad ka, makatayo ka, makakimbot-kimbot ka, no? Para na ma-relax yung mga nerve natin. At labi sa lahat, no? Magpangamuyo tayo sa mahal ni Diyos. Kasi ang mga bagay na yan ay may mga dahilan ho yan, no? Minsan sasabihin natin na ang mahal na Diyos nag-aantay lamang sa atin. Kaya mga kapatid, sisikapin natin na ang mahal na Diyos sa mga sakit natin, nandyan siya nag-aantay kung paano natin siya tawagin at kung paano natin siya kausapin. Kasi mga kapatid, ang bawat pangyayari sa kabuhi natin, mayroon ho yan ng mga tinatawag na dahilan. So pag tayo nanampalataya sa mahal na Diyos, kailangan natin na totoong paniniwala sa Kanya, no? Kasi pag hindi ho natin paniniwalaan yun, ilalo lang ho tayo mahihirapan. Kaya nga ako, sa pagaling ko, sa patuloy na pagaling ko sa sarili ko, sa pagka-stroke ko, isa ho naging inspirasyon ko yung paniniwala ko sa mahal na Diyos na kung nabuhay ako at hindi ako natuluyan o na-stroke ako, ibig sabihin may purpose pa ang mahal ng Diyos. Kaya mga kapatid, lahat po ginagawa ko ay tininian ko sa Holy Spirit. Nagabayan ako. Akin mga kapatid, number 1 na tip ko sa inyo, ang paglalakad sa isang oras sa buong mag-araw sa mga post-stroke dyan, pinaka-importante ho yan. Isa ho yan sa nagiging way ko kung bakit ako ay naka-recover. Yes, hindi man totally ka naka-recover, pero at least ganito na, nakapagsalita na ako, nakapag-share, nakapagbahagi na. Kaya napapasalamat ako sa mahal na Diyos sa mga bagay na iyon. Okay mga kapatid, happy Sunday. Sana ang mga post-stroke dyan, what we call this, yung namamanhid pa yung mga katawan, go lang tayo. May exercise lang tayo at habang nabubuhay tayo sa mundo, kailangan natin na pagtuunan ng pansin ang espirituhano natin nga kabuhi, no? Kumbaga, na-stroke na tayo. Tapos na yung mga obligasyonis natin dito sa mundo, nagkasakit na nga tayo. So, bigyan na natin ng panahon yung espirituhano natin nga kabuhi para pag handa na ho tayo sa mga bagay na yon, masaya ho tayo sa pagsalubong sa ating mahal na Diyos. Kay Ginoong Hesukristo kasi siya ay babalik. Amen? Amen.